Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa malalaking kalsada sinimulan na. Wala pa namang hulihan pero ang ilang may-ari niyan pumapalag na. Siyempre masakit yun po na kung patutupad po nila yung ganun. Kawawa naman po yung naghahanap buhay ng ganito. Pinawalan na ang human activity sa Bulkang Mayon dahil sa dumalas nitong pag-aalboroto. Kumusta kaya ang mga residente ngayon? Dalawang Koreanong nakapuga sa Muntinlupa Jail noong bagong taon, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Bureau of Immigration naglunsad na ng nationwide manhunt. Nakapagsimba na ba kayo ngayong unang Biyernes ng taon? Mamaya kukumustahin natin sa simbahan ng Quiapo kung saan tuloy-tuloy din ang paghahanda para sa pista ng Nazareno sa susunod na linggo. At Elise Hoson sinagot sa pamamagitan ng TikTok ang issue na siya raw ay naging kabit. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsimula ng magbalikan sa Metro Manila ang mga binansagang main character na lumuwas pa probinsya nitong holiday season. Kaya naman, silipin po natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Angela, sa mga oras nga ito, no, sa likuran ko, may kita nyo, tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga kapatid natin na galing probinsya. No? Ito yung bakery kung saan galing yung mga provincial bus kung saan binababa yung mga pasahero. Currently, tingnan natin yung sitwasyon sa loob ng terminal. Makikita natin ito, papasok sila dito sa loob ng terminal sa may scanner at mano-mano i-check yan ng mga security personnel dito sa loob ng terminal. Pero bukod dyan, no, Angela, makikita rin natin pagdating dito, marami pa rin yung mga pasahero ngayong araw na pabalik naman ng kanilang mga probinsya. Yun yung tinatawag na cross passenger, no, Angela? Yun yung sinasabi na yung mga kapatid nating nagbakasyon sa dito sa Metro Manila, sila naman yung babalik sa kanilang mga probinsya. Yun yung tinatawag na cross passenger. Pero bukod dyan, Angela, no, ayon sa mga ilan nating nakausap, bakit ngayong araw sila umuwi para doon maiwasan yung siksikan pagdating nga ng weekend dahil nga inaasahan na pagdating pa ng weekend mas lalo na raw dadami yung mga kapatid nating uuwi pabalik ng Metro Manila. Subukan natin kumausap ng isang pasahero dito. Okay, sige. Tanong natin. Sir, excuse me, good morning, sir. Sir, Ivan Tarinque po from One Balita Pilipinas. Sir, galing po kayong probinsya? Hindi. Okay. Cavite. Okay, sige sir. Maraming salamat. No? Pero Angela, bukod nga dun sa mga kapatid natin na galing ng probinsya, no, nababalik dito sa Metro Manila, marami pa rin yung mga kapatid natin na luluwas naman at pabalik ng kanilang mga probinsya kung saan nga doon naman talaga sila nakatira. Pero in terms na, sa kabila niyan, Angela, mahigpit pa rin naman yung seguridad sa loob ng terminal. No? May mga police assistance desk pa rin na nakalat sa first floor, second floor ng terminal. Kaya naman pwedeng lapitan ito kung kinakailangan ba ng tulong. At bukod dyan, patuloy pa rin ay pinagbabawal yung mga matutulis na bagay, flammable materials, at syempre mga paputok. No? Dahil yung pinakahuling datos na ating nakuha, more than 550 na yung mga na-confiscate ng mga ipinagbabawal. At yung mga yan nga ay hindi na maibabalik sa mga may-ari at ito turn over na nga yan sa mga otoridad. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Marami na ring mga pasahero ngayon sa mga bus terminal sa Cubao. Para sa update, magbabalita naman live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, saang terminal yan at kumusta ang sitwasyon dyan?
Yes, Angela, nandito nga tayo sa isang bus terminal no sa Cubao at ito yung mga biyahe papunta sa south no. Mostly mga bus papunta ng Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin Quezon Province. At ito maikot lang kita no. Ito na yung current situation dito mismo sa terminal. Ito raw ay ilan sa mga ito actually ay mga walk-in na gusto ngang umuwi sa kanilang mga probinsya. So from here sa Quezon City, papunta sa kani-kanilang mga probinsya katulad ng mga nabanggit ko kanina. And so far, sinisiguro naman, Angela, no, ng mga authorities dito na halos lahat ay makakasakay dahil meron sila dito na siste kung saan available nga itong mga bus tulad nito. Try nating pasukin, no? So may mga bus sila dito, katulad nito, kung saan patuloy naman na nililinis at inaayos. So, chine-check daw yan ng mga authorities. Kaya may mga times na makakaranas ng konting delay, no? Yung ilang mga pasahero. Pero yun daw ay para daw sa kaligtasan din ng mga babiyahe pa uwi ng kanilang mga probinsya. And meron din dito, Angela, na mga pasahero pang iba. So yan, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito. So ganyan yung current situation nga mismo dito sa may terminals sa Cubao, Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. May mga nasisita na dahil sa pinatutupad na pagbabawal sa e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Rojas Boulevard. Mon, gaano na karami ang mga nasita dyan at ano ang ginagawa sa kanila ng mga otoridad? Angela, magmula kaninang alas 9 ng umaga hanggang sa mga oras na ito hindi nabababa. Sa 10 ang mga nasita ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO ng mga e-tricycle at e-bike na bumabaybay dito sa bahagi ng Buendia, Corner Rojas Boulevard. Yan ay para nga talaga ipatupad itong mahigpit na pagbabawal na sa mga naturang sasakyan na dumaraan sa mga major thoroughfares. Pero sa ating obserbasyon at sa kanilang ginagawa kanina, hindi pa naman nila talaga hinuhuli ang mga e-bike at e-trike ng mga nasita. Sila ay wina-warningan o binabalaan lamang na sa susunod na dadaan sila ay hindi na pwede dahil talagang maaari silang mapatawan ng multa o ma-impound ang kanilang mga minamanehong e-trike at e-bike. Yan ay paliwanag nga ni LTO Chief ASEC Marcus Lacanilao. Ito'y para daw sa road safety ng lahat ng mga dumadaan dito sa mga major highway ng bansa, no, particularly ng Metro Manila. Yan ay lalot ito kasi mga e-bike at e-trike, hindi raw angkop yung sukat niyan at yung bilis niyan in particular para makasabay sa mga mas malalaking sasakyan. At ang delikado kasi raw dito, karamihan o ilan sa mga e-trike na yan, halos wala naman doon mga sapat na mga papeles at hindi naman nakarehistro talaga sa LTO. Ang mas masaklap pa, yung mga nagmamaneho, meron doon mga nasasampulan pa ng mga menor de edad. Nag-ugat doon kasi talaga itong paghihigpit ng LTO nang may mangyari at makita at nag-viral rather sa EDSA na nag-counterflow na e-trike nitong Disyembre lamang na talagang matinding violation technically at hindi ligtas sa mga motoristang makakasabay niyan. Angela. Bukod dyan sa Rojas Boulevard, may iba pa bang mga lugar kung saan sinisita ang mga e-trike at e-bike? Oo, Angela. Actually, sa inilabas na anunsyo ng Land Transportation Office, 4 na major highway or roads ang talagang uunahin nilang tutukan. Isa na nga itong Ross Boulevard. Pangalawa, yung EDSA mula Pasay hanggang Monumento yan, pati na rin yung kahabaan ng C5 Road at yung bahagi naman ng Quirino Avenue hanggang Magallanes doon sa may South Luzon Expressway. Sa tanong kung yan lang ba ang mga magkakaroon ng paghihigpit sa mga e-trike at e-bike ay hindi po. Sa mga susunod na linggo raw o araw, maaaring maglabas ng LTO ng mga susunod pa na mga major roads or highways in particular. No example, yung Commonwealth, yung Marcos Highway, ilan doon sa mga susunod na nila. Pero ngayon, yung 4 na unang nabanggit ko, yan ang inuna nila dahil dyan din daw yung mas madalas nilang nakakakita ng mga bumabiyahe ng mga e-trike at e-bike. Ito nasa likod ko, talagang patuloy yung ginagawang operation ng LTO dito nga sa bahaging ito. At mukhang whole day daw sila dito para nga talagang mabigyang paalala ang mga kababayan natin na nagmamaneho ng e-bike at e-trike na bawal sila
dito sa mga major thoroughfares. Angela. O kanina mo nabanggit mo hindi pa talaga sila nanghuhuli at naninita pa lang sila ng mga violator. So ang tanong dito, kailan yung aktual na hulihan at ano yung magiging parusa sa mga mahuhuli o lalabag sa violation na ito? Technically, Angela, talagang they can start anytime itong panguhuli. Yan ay lalo kung pinakalalabag, yung mga example niyan, yung magka-counter flow, yun, bawal na talaga yun. Pero kung itong mga nasita na to, talagang dadaan pa ulit dito sa mga naturang area kung saan sila nasita, yun, pwede na talaga silang hulihin kasi nga, ang anunsyo ng LTO talagang starting today. So technically, by Monday, most likely, at mabalik sila dito sa lugar, at yun pa rin ang mga e-trike at e-bike na nasita, sila ay talagang papatawan na ng multa at posibleng ma-impound pa ang kanilang mga minamanehong unit. Angela. Sa ngayon, kamusta naman ang traffic dyan sa area mo, Mon? Dito sa area to, Angela, dito sa Buendia at yun nga, Ross Boulevard, this is, ito nakikita nyo, maluwag ito compared sa normal araw na talagang bumper to bumper ang mga sasakyan. Pero kapansin-pansin na mas dumadami na rin paunti-unti yung volume ng mga motorista, lalo yung mga dumarandi kasi dito yung mga bus na nasa may Buendia at dito nga talaga babaybay para mag-U-turn para nga sa mga pa-south. So sa ngayon, sabi ng mga enforcers na kausap natin, unti-unti na nararamdaman yung pagdami. Pero technically, sa nakikita nyo, maluwag. At talagang fast-moving pa ang mga sasakyan sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Buendia, corner, Ross Boulevard. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa iba pang balita, nakapagtala ng 2 volcanic earthquakes sa Bulkang Mayon sa nakalipas sa 24 oras. Sa huling bulletin ng PHIVOLCS, meron ding naitalang 43 rockfall events sa paligid ng bulkan. Kakapasok lamang ng bagong taon ng itaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Mayon dahil sa dumalas daw na aktibidad dito. Dahil dyan, ipinag-utos na ni Albay Governor Noel Rosal ang no human activity sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone sa bulkan. Kaugnay pa rin ang heightened alert sa Bulkang Mayon. Makakasama po natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Thanks for joining us. Hello. Magandang tanghali po. Opo, Gov, ano po ang naging batayan natin ng inyong utos na no human activity sa loob po ng 6-kilometer permanent danger zone? Well, yesterday, as of 8 a.m. January 1, talagang binulabog tayo kahapon. May directive kasi ang PHIVOLCS, yung ating pamamaga ng magma sa crater ng Mayon, that triggered na kailangan i-raise natin from level 1 to level 2. Effective yan kahapon, 8 a.m. And because of that, yan po ang template ng Albay. Pag alert level 2, suspended ang human activities sa 6 permanent danger zone. Meaning, yung mga pagtanim, yung mga hayop na alaga nila, kailangan ibaba nila yon. And number 2, yung aming ATV rides, yung tourist attraction na talagang pinagkakaguluhan, suspended muna, pumunta sa taas. So limited lang. And lastly, yung park namin, yung Mayon Skyline, na talagang nandun na yan sa halos sa 6 kilometer, no entry muna. And further directive namin sa mga munisipyo na nasa pahanan ng Mayon to prepare now, no? Kasi hindi natin alam kung within week or weeks itaas to sa level 3. Pero how do we make sure po na talaga pong tumatalima, lalo na po itong mga nasa tourist attraction, na wala po talagang pupunta dyan at walang susuway sa inyong pag-uutos? Alam niyo po, ang Albay, naiba because ang activity ng Mayon for the last 10 years talagang medyo aggressive siya. Kaya buhay din at saka yung mga Albayano, sanay na kami. We have to comply. Kailangan ng aming mga evacuation center, naka-ready yan, and naka-assign na ang mga pamilya. Bibihira po dito yung mga nagapasaway dahil alam nila na panag-directive na ang PHIVOLCS saka yung disaster management ng Albay, yan talaga, imminent ang eruption. Okay, so meron Pero po... ngayon po, Go ahead. ulitin ko lang po, ngayon alert level 2 lang tayo, wala pa tayo. This is only a precaution. Exactly. Pero yung 3 and 4, yun ang talagang
the eruption might be imminent. No? Gov, I was wondering lang po kung meron po bang long-term plan ang government ng Albay to make sure po na yung ating mga kababayan na nakatira even outside the danger zone na mga dinadala po natin sa evacuation center kapag nagkakaroon nga po ng activity itong mayon ay hindi na po pabalik-balik at meron na po silang permanenteng matitirahan at hindi na po sila ini-evacuate every time na meron pong ganitong insidente. Correct. Actually, nung ako mayor pa ng lungsod ng Legazpi, isa sa pinakamalaking populasyon na nasa paanan ng Mayon, lahat na naibaba namin, naglagay kami ng evacuations ng resettlement mismo. Almost 1,000 families na nandun na sa resettlement area. That really paved the way na ang Legazpi wala sa permanent. Ang meron tayo doon, because we have 15 municipalities, and we have 6 municipalities na nasa paanan ng Mayon. Yun ang may mga barangay na nandun mismo declared as danger zone. Nandun mismo yan. Kaya may mga 2-3 kami bawat munisipyo. Ito ang palaging binabantayan at ginagawa, kakabalik ko lang as governor. Ito talaga ang magandang gawin. Tama ka, ma'am, na ito ay long term na ito pareho ng ginawa ko sa Legazpi. Na parang hindi na po balik-balik. Exactly. Mahirap din po logistically and of course yung safety ng mga kababayan po natin. And isa po sa concern po kasi ng mga kababayan natin kung bakit pabalik-balik din po sila kung saan yung area nila na even if it's dangerous kasi yung kabuhayan. So I think it's also important makita din po natin mabigyan sila ng livelihood kaakibat ng kanilang resettlement. Gov. Gaya ng ginawa natin sa Legazpi. Pero alam mo, hindi lang yung paganda na malipatan. Yung political will ang very crucial dito. Right. Yung local leaders na talagang, kasi barangay nila mawawala eh. Siyempre nilipat yan, pupunta sila sa isang barangay. Kaya minomonitor ko rin doon for the last 10 years, hindi talaga makagalaw. Yung Legazpi, kasi portion lang ng mga barangay sa apektado, kaya naigalaw namin yun. But we are not losing hope. Kasi kailangan talaga yung long term na. And we need also the support of the national government. So ako ang nakita ko dito, the local government may provide the land, and the national government can support us doon sa pagpagawa ng mga bahay. Political will po talaga yan. But ayon po sa FIVOX Gov, dumarami po yung rockfall events at may mga senyales po na posibleng pagputok po nito. Although nasa level 2 lang po kayo. Pero as much as possible, gaano po kahanda ang gobyerno po ninyo sakaling mas lumala pa po yung sitwasyon dyan? Ang una muna, dahil itong mga pamilya, identified na yan ng mga barangay, maganda ang template ng Albay. Kaya nga, di ba, isa kami sa mga tinitingala sa disaster management, yung zero casualty. Gaya nung 2023, di ba, nag-activity si Mayon. 3 months din kami noon. Although hindi explosive, pagmatic yung lumalabas lang yung mga laba. Parang nagdidighay lang, parang sumuka lang siya. But anyway, this time, siyempre, yung calamity fund, naka-ready po yan, kakabagong taon pa lang. So, presko ang budget natin. Walang problema tingin ko sa budget. Because pumapasok naman ang national every time medyo tumagal ito. Ang issue ngayon is yung mga evacuation center, already it is. So, sa Legazpi at saka ibang portion ng Albay, may tinatawag kami ng mga evacuation na pinagawa namin sa loob ng paralan na pinapagamit yan sa mga mag-aaral. Baliktad, hindi gaya ng para lang gagamitin as evacuation. Pero sa Albay, may mga paralan na kami na pinagawa namin ng magagandang evacuation. Kung walang Mayon eruption at ibang kalamidad, nagagamit ng mga bata. Kaya po, naka-ready na po yan, naka-assign na ang mga pamilya. So, just a matter na magkaroon ng declaration ng evacuation. Pero yung mga residente po naman dyan, sumusunod naman po sila kapag kinakailangan i-evacuate. Wala naman po pasaway. Actually, in our experience, makita mo, the last time na nagkaroon kami ng casualty, noong 1997, because talaga binigla kami. Kaya nga itong alert level 2, kahit malayo pa, nag-alert kami. Diba nung 1997, yung mga magsasaka, tinamaan sila because walang warning si Mayon. Yun ang kinatatakutan natin. At any time, it's an active volcano. Kaya pinaparamdam namin sa mga kababayan. At alam din yan mga taong bayan sa paanan ng Mayon na minsan si Mayon hindi nagpaparamdam, bigla lang siya puputok. Kaya ito rin ang aming
rason why we get that alert level 2. It's good that you mentioned that, Governor, because ang tanong po dito, paano po yung coordination nyo with FIVOX at other agencies para tuloy-tuloy po yung pagbabantay sa Mayon at hindi na po mangyari yung nangyari before? Yeah. Actually, ang PBOX, ang Armed Forces, ang APSIMO kasi ang tawag ng opisina namin, it's a collaboration of government office. Napakaganda po. Created yan, mismo ng ordinansa. So maganda ang coordination. At least early, kumbaga, inahanda na namin yung mobility in case na magkaroon ng order. Nakaready ang ating mga iba-ibang sakay ng gobyerno. Yung mga truck, yung mga tao, especially kung pa nagsabi tayo na no man's land na talaga, nagpapadala talaga tayo ng security. Pero yan, worst scenario yan. Okay. Ito po bang rockfall event na ito, may kasama na rin po ba itong usok? Kasi I was wondering kung natetest nyo po yung air quality dyan sa inyong lugar para po sa kalusugan ng mga residente? Yeah, may usok siya na. Pero sa measurement ng PBOX, kanina, kausap pa lang natin, hindi pa mag-trigger ito ng explosion. Hindi pa. Kaya nga alert level 2. Okay. Pero kung nakita namin kahapon na medyo, kasi meron tayong mga measurement equipment dito kompleto po tayo. Kung makita talaga namin, may alert level 3 o 4 kagad namin. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pang rason na i-alert level that high. Right. No? So alert level 2, meaning, precaution na ito na it might in week or weeks. No? Go, paalala na lang po, mensahe po natin sa ating mga albayano para po sa pag-iingat po nila dyan sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Yes po, salamat muli. Maganda itong opportunity, lalong-lalo na yung mga kababayan namin sa Manila na huwag mag-alala dito sa amin. We're on top of the situation. Kailangan lang na sunodin lahat sa mga kababayan. Yung ating directive ngayon na huwag tayong mag-overconfidence, lalong-lalo na yung mga ATV rides, ililimit muna natin doon sa baba. And of course, yung mga magsasaka natin, ito ang talagang concern ko ngayon, na bigyan muna namin sila ng maybe pinag-isipan ko, bigyan muna namin silang pagkain para yung pang-araw-araw nila masagot natin muna habang si Mayon talaga nagpapakita nitong activity. So far, yung mga ibang concern nakahanda naman po ang ating probinsya. Salamat po. Alright, maraming salamat po sa iyong oras, Albay Governor Noel Rosal. iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17, May 20 na ba? Sir Chinky, paano ko di maubusan? Kasi ang daming bagong Apple model. Kung yan ang problema mo, pag-usapan natin to. Hi there mga kapadyatarian, ito po si Chinky Tan, yung inyong pang-bansang well coach. Pag-usapan natin ang isang malaking tanong, paano ka mag-upgrade na hindi masisira ang iyong bulsa? Alam mo, sa totoo lang, globally, ang Apple po, yung phone po, yung brand na yan, is one of the most profitable companies. Bakit? Imagine mo, kahit na hindi mo naman kailangan talaga mag-upgrade, pero napapa-upgrade ka. Diba? Every year, di ba? Every launch, di ba? Milyon ng bumibili. Bakit ba talaga maraming bumibili? Siyempre naman, uso di ba? At sa ang ginagawa po ng Apple para maging relevant, no? Ina-upgrade po nila, pinapaganda nila yung model. As a matter of fact, may balita po ako, di ba? Ngayon ba, anong model na? Meron na hanggang iPhone 20 pero hindi pa nila nire-release. Para bumili ka na bumili. And then, kagandahan din para sa kumpanya, para tumaas ang kita. At syempre naman, di ba? Parang syempre, upgrade culture ang gusto nang i-introduce sa ating isipan. Kaya nga kung makikita mo, kakaunti lang naman improvement. Pinaganda lang camera, pinabilis lang yung chip, pinabago lang yung kulay. Di ba? Pinanipis lang ng konti. Pero ang psychology, mga kapatid, kung wala kanyang bago, napag-iwanan ka, uy, grabe yung iPhone mo, iPhone 6 pa yata. Nagkakaroon po tayo ng FOMO mentality. In other words, nako, nabebentahan po tayo, nabubudol po tayo, napapaisip na, ay, kailangan ko to . In reality, status symbol lang man siya Di ba? Ang ibig sabihin niya, siyempre pag may bago kayong tatlo na yung tatlo na yung mata ng cellphone mo, uy, talagang social ka. Alam mo, in reality, lahat ng Apple devices, kahit luma, hanggang ngayon pwede pa natin gamitin. Kaya nga, hindi natin kailangan mag-upgrade kada taon. Kaya nga, ito lang po On the other side, wala namang masama na bumili po tayo ng upgrade po tayo. Kung wala kang utang. Kung
may ipon ka, kung may emergency fund ka, kung pinag-ipunan mo talaga. Kaya mga kapatid, bago tayo bumili ng iPhone, pag-isipan mo muna natin. Ang ending kasi ang pinakamalaga. Ang tanong, aanhin mo ang bago mong iPhone kung wala kang ipon? Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, kahit tapos na ang mga party, may mga nadadali pa rin ng paputok sa mga naglilinis. Mamaya magbibigay tayo ng ilang mga paalala. Sa The Netherlands, 2 patay dahil sa paputok. Makasaysayang Amsterdam Church nasunog din sa pagsalubong ng bagong taon. At sino nga ba ang guy in white na kasama ni kapatid star Andrea Brillantes sa New Year Countdown sa BGC? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Unang Biyernes ng 2026, kaya puno ng deboto ang simbahan ng Quiapo. Silipin po natin ang sitwasyon dyan sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, kumusta dyan? Pati ang mga paghahanda sa pista ng Nazareno next week. Angela, puno ang mga misa sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Ngayong First Friday, hindi lang ng buwan, kundi ng buong taon. Ang First Friday kasi ang araw ng debosyon sa Jesus Nazareno at kung makikita nyo nga sa likod ko, no, sa labas na ng simbahan, nagsisimba ang marami dahil puno na sa loob pero marami ang pinipilit pa rin makapasok para makalapit at makahalik sa paa ng Nazareno. Humahaba rin daw kasi yung pila, lalo na tuwing pagkatapos ng misa. Pero may iba, dito na nananatili sa labas. Nandito nga rin yung mga nagtitinda ng mga rosaryo, panyo, kalendaryo. Ayan, makikita nyo sa likod ko. Meron din yung mga images ng Black Nazarene at wishing candles. No? So yung mga, may mga nagsisindi dito ng kandila para sa mga pinagdarasal. At makikita nyo rin dito, masikip na ang kalsada dito sa may Quezon Boulevard. Ayan. At kung pipiliin mo naman na maglakad right mula doon sa Mayraon, medyo masikip din talaga, asahan nyo na matatraffic rin kayo sa dami ng tao. Bukod nga kasi sa First Friday of the year, ngayon ay isang linggo na lang bago ang traslasyon. So dumadami na rin yung nakikibahagi sa mga activities dito sa Quiapo Church. At isa nga dyan, sa nakausap natin kanina na iho, ay ginagawa raw nila bilang paghahanda ay yung pagdala ng imahen ng Nazareno sa iba't ibang barangay sa Quiapo. Isa raw yan sa mga activities nila para sa Feast of the Black Nazarene. Nagsimula raw yan kahapon sa barangay 309 at mamaya dadalhin din ito sa iba pang mga barangay. Paalala naman sa mga deboto na ingatan yung mga gamit nila at maghanda sa Feast ng Quiapo Church ngayon dahil nagdadagsaan na yung mga tao dito. May mga kapulisan din namang naglilibot dito para ma-check ang seguridad ng mga tao at oras-oras namang idinadaos ang misa sa Quiapo Church mula kaninang alas 4 ng madaling araw hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Angela? Oo, Fatima, just to be clear, kailan natin sisimulan ilalabas itong imahe ng Nazareno sa mga barangay bilang tradisyon? Angela, nagsimula raw kahapon, no, yung pagdala, yung bisitasyon ng imahe ng Nazareno at tuloy-tuloy yan hanggang January 6, no? Dinadala yan sa mga komunidad at nagdadaos din ng misa pagkatapos. Aside doon sa mga nakasanayan nating mga proseso no, ng pagdiriwang ng pista ng Nazareno, meron ba mga ibang pagbabago ang inilahad ng pamunuan ng Quiapo Church? Sa ngayon, Angela, ganun pa rin, no? Talagang pinagbabawal pa rin yung pagsampa doon sa andas ng Nazareno at kung gustong magpahid ng panyo ay sa mga ihos na lang ipapahid yung kanilang mga panyo. At pinapaalala rin na kaya dadalo doon sa traslasyon ay para sumamba at hindi raw sumampa, Angela.
Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Bagong taon, bagong pag-asa, yan po ang bitbit ng nasa 50 OFWs na nagbalik-bayan matapos makaranas ng pang-aabuso abroad. Para sa update, magbabalita live mula sa NAIA si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang kwento ng mga OFW? Angela, hindi nga bababa sa 50 mga overseas Filipino workers OFWs ang balik bansa dito sa Pilipinas matapos nga ang naranasang mga pang-abuso sa kanilang mga amo abroad. Ang ilan sa kanila ay galing pang Kuwait, UAE, Dubai at Qatar. At ito ay mga nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-abuso. Yung ilan sa kanila sa ating nakapanayam ay ito ngang si Sunshine na nakaranas ng neglect, inabandonan ng kanyang amo nang siya ay magkasakit, nagkaroon ng problema sa kanyang kamay, hindi na siya nakapagtrabaho, pero imbis daw na magpa-check up, ay binigay na ito bigla sa kanyang agency, walang gamot, walang check up, and ito daw kasi yung kanyang problema sa kanyang kamay bunsod ng abuse, yung overwork na nangyari sa kanya kahit daw kasi hindi bahay ng kanyang amo ipinalilinis sa kanya at talagang tuloy-tuloy yung trabaho. Ang malala dito, Angela, ay ikatlong karanasan niya na ito sa isang abusive na amo. Pero bukod kay Sunshine, Angela, nagkaroon din tayo ng pakikipanayam sa iba at ang meron dito sa kanila mga nakaranas ng sexual na pang-aabuso sa kanilang mga amo. Yung iba ay hindi rin pinakakain at hindi pinagpapahinga. Kaya nga mas pinili nila na lumapit na lamang sa OWA at magpatulong na makabalik dito sa bansa. Though nandito na sila since kahapon, January 1, yung ilan sa kanila hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga probinsya. Kaya yung OWA naman bibigyan sila ng tulong para makauwi sa kanilang mga tahanan. Naghihintay na lamang sila ng flight dito sa gilid. Hindi lamang natin mapapakita ang kanilang mga muka at makakapanayam. Pero karamihan sa kanila, susubok pa rin daw na pumunta ng ibang bansa, makipagsapalaran. Pero hindi na doon sa kung saan sila nanggaling, kundi sa iba pa na mga bansa. May mga nakausap tayo, pupunta ng Poland, pupunta ng Riyadh naman, from Qatar, and then from Kuwait, UAE naman. But at least just to take chance daw talaga at magkaroon nga ng masagana or at least maginhawang buhay para sa kanilang mga pamilya. Pero dito, Angela, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 kung saan makikita ninyo dito sa aking likuran. So far, banayad pa naman yung daloy ng trapiko dito. Mas kakaunti pa yung pumupunta ng mga tao pero kanina mga alas 12 eksakto, alas 11 ay mas madami na talaga yung mga nagdadatingan dito. Ayaw daw nila na mas stuck sa traffic o sabayan yung bugso ng mga pasahero bukas, Saturday and Sunday pa uwi sa kanilang mga probinsya. Kaya minabuti na nila na umuwi na nga at lumipad ngayong araw pa lang. Pero isa pa sa mga notable dito, Angela, ikot natin yung camera, yung hindi na nga parallel na parking dito ng mga hindi na nga nakanguso sa entrance ng yung mga bollard dito na kasama din sa mga naging mainit na usapin ng mga nakarang araw dahil sa aksidente at so far maayos naman na yung takbo ng mga dumadating dito, drop off, unloading, loading at hindi talaga pwede magstay ng mas matagal sa inaasahan. Angela. Arles, medyo naputol ka kanina nung pinapakita mo sa amin yung pagbabago dyan sa NAIA tungkol dun sa parallel parking at yung naging issue, pinagkwentuhan din natin kanina, yung dahil sa insidente doon sa NAIA na pagbunggo ng sasakyan, kumusta yung mga boulders doon? Pakiulit lang yung sinabi mo kanina. Thank you. Yung dito, Angela, hindi na nakanguso yung mga sasakyan dito mismo sa papasok sa airport. Meron ng parallel parking. May mga boxes na designated para sa mga sasakyan dito. Ito nga daw ay para syempre ma-avoid na yung kaparehas na insidente na nangyari. And then personal din nating sinubukan yung mga bollard na nung mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan rather, nakita natin na mabababaw yung mga pundasyon nito at gumagalaw agad talaga, Pero dito mas matatag na ang mga ito, mas matitibay na. But of course, we're not hoping to test it with accidents. Pero paalala sa publiko na mga pupunta rito, manatiling mag-ingat. Yung mga kalsada, sinilip din natin, Angela, banayad ang takbo ng trapiko. May ilang mga pagbagal sa Andrews Avenue and sa Rotonda ng Pasay. Pero paglagpas naman sa mga area na yon, ay tuloy-tuloy na ang pagpasok sa ating mga paliparan. Nakakita ko nga dito sa video na sinabit mo parang bagong gawa pa yung ilang mga bollards dyan. Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Arles de los Santos, live na nagulat mula sa NAIA. Samantala, naglunsad ng nationwide manhunt
ang Bureau of Immigration o BI sa 2 Koreanong nakatakas umano sa kulungan sa Muntinlupa nitong bagong taon. Kinilala ang mga pugante na sina Lee Jing-yu, 32 anyos na naaresto sa kasong drug smuggling noong Nobyembre, at Yang Hee-jun, 44 anyos na wanted naman ng Interpol sa ilang mga kaso kabilang ang pagnanakaw at naaresto noon pang 2022. Ayon sa BI, nadiskubre ito nang may makita silang lubid na nakatali sa likod ng ward gate sa Warden's Facility sa Muntinlupa. Agad nagsagawa ng head count sa mga preso kung saan nadiskubring wala na sa pasilidad sina Lee at Yang. Isinailalim sa lockdown ang buong kulungan at sa ngayon, nakipag-ugnayan ang Bureau of Corrections at NBI para matugis sina Lee at Yang. Iniutos ng Philippine National Police ang mas mahigpit na seguridad sa North Cotabato matapos ang grenade attack doon sa mismong bagong taon. 22 ang sugatan sa naturang insidente. Arestado na ang isa sa mga suspect habang pinaghihigpit ang mga checkpoint para masakote ang kanyang kasabwat. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. May siya granada? Oo, meron na dito! Literal na madugo ang pagsalubong ng bagong taon sa Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato. Saktong pagpatak ng alas 12 ng Enero a 1, isang granadang biglang ibinato ng napadaang riding in tandem sa mga residente ng Barangay Dalapitan. 22 sugatan, 9 sa kanila, minor de edad pa. Ang isang 12 anyos sa matapan na puruhan. Buti na lang, naitakbo sila agad sa ospital. Ang Kapitolyo mismo ang mag-take care ng ating mga pasyente. Pero pasalamat na lang tayo dahil walang buhay na nalagas. Pero kailangan managot ang perpetrators. Bandang alas 8 kagabi, natunto ng Matalang Pulis ang isa sa mga sospek, si Hamad Ansa, 40 anyos. Yun nga lang, pinaulanan na niya ng bala ang mga huhuling operatiba, kaya rumesbak din sila ng putok. Itinakbo pa sa ospital si Ansa, pero dead on arrival na. Na-recover sa kanyang isang .45 caliber pistol na may 4 na fired cartridge cases at 3 fired cartridge cases ng M16. Ayon sa hepe ng Matalam MPS, Police Lieutenant Colonel Arniel Melocotones, maaaring drug syndicate ang nasa likod ng pag-atake na ang motibo, malihis ang ginagawa nilang kampanya kontra sa illegal na droga. Nakababahala nga lang na ginawa nila ito sa mismong pagsalubong pa ng New Year. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa isa pang sospek, agad lamang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Kahit tapos na ang putukan, nagpaalala ang Department of Health na mag-ingat sa mga paputok na posibleng nahalo sa mga basura ngayong katatapos lamang ng holiday season. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Reyes. Naglilinis na raw ang 78 years old na si Tatay Manuel matapos silang salubungin ang bagong taon sa Caloocan nang biglang may sumabog. Nadali ang kanyang braso. Sa amin, naglata ng yung mahabang puputok. Sinturon ni Hoso, tawag doon. Kinamakasan, ang kalat Wala sa lahat. Meron po na iwang mas malaki. Biglang sumabog. Pero karamihan sa iba pang mga biktima, higit na mas bata kay Tatay Manuel. Merong 17 anyos na nasakto sa mata ang pinanonood na paputok at 13 anyos na nasapul sa muka. Ang binatilyong ito, nadali ng kabase na inabot lang daw sa kanya ng napadaang rider. Ang hindi niya alam, may sindi pala ito. Pasok po sa loob, bigla na lang pong pumutok sa kamay ko. 3 po. Sabay-sabay po pumutok. Hindi na ako magpapaputok. Ang good news, pasok naman sa zero balance billing ang mga kasong ito. Kung kayo po ay pupunta sa isang government hospital, wala po kayong iintindihing gastos po. Sasagutin po yan ng PhilHealth po. Kung wala man kayong PhilHealth, i-enroll po namin kayo. At kung sakali man talaga di kayo ma-enroll for one reason or another, meron pong ibang financial aid na pwede maibigay po sa inyo. Pero hindi pa rin talaga masasabing good news. Mula December 21 hanggang kahapon January 1, 235 ang naitala ng DOH na fireworks-related injuries. Higit daw itong mas mababa kumpara sa nakaraang taon, pero
nakakabahala pa rin. Pinakamarami kasi sa nadali, menor de edad. Ang kadalasang dahilan pa, illegal na mga paputok, boga, 5-star, at yung mga literal na wala pang pangalan. Mananatiling nakabantay ang Department of Health hanggang sa January 5 dahil paniguradong may mga nag-uubos pa ng paputok. Pero sana naman daw, sa susunod, wala nang gagamit ito sa mga bahay-bahay. Maaari po silang mag-resort po sa mga safer po na measures like gumamit po ng mga turotot o kaya po magkalampag po ng kaldero o kaya mag-video okay na lang po sa loob ng bahay. At the same time po pati yung pagkain, make sure po na may konting disiplina, eat moderately po dahil po uso pa rin po ang stroke, hypertension po, pati diabetes po. Ingatan po natin ating mga sarili po. Mara po sa mga iinom, wag po magmamaneho, wag po magmomotor. Mga kapatid, Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Sa balita abroad, 2 ang patay dahil sa paputok sa pagsalubong sa bagong taon sa The Netherlands. Ang mga nasawi ay isang 38 anyos na lalaki at isang minor de edad mula sa magkahiwalay na bayan malapit sa Amsterdam. Kasabay dito, nasunog pa ang makasaysayang Amsterdam Church sa unang araw ng taon. Sa laki ng sunog, bumigay ang spire o yung tuktok ng tore. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng sunog. Susunod, dalaga sa Sarangani na kagagaling lang sa ovarian cancer, humaharap naman sa isang panibagong karamdaman. At pagbabalik ng BTS, may petsa na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Walang bagyo pero inulan ang ilang bahagi ng bansa. Ayon po sa Pag-asa, shear line o pagsasalubong na mainit at malamig na hangin ang nakakaapekto sa Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Amihan naman ang nararanasan sa iba pang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Inilabas naman ng Pag-asa ang pangalan ng mga bagyo na papasok sa bansa ngayong taon. Nariyan po ang Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Quiapo, Luis, Maymay, Neneng, Obet, Pilandok, Queenie, Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, Waldo, Yayang at Zenny. Meron din pong auxiliary name sakaling lampas sa 25 ang maging bagyo. Yan po ang Agila, Bagwis, Chito, Diego, Elena, Felino, Gunding, Harriet, Indang at Jessa. Sa edad na 22 anyos, humaharap sa iba't ibang sakit ang isang dalaga sa Sarangani. Matapos siyang madeklarang cancer-free, humaharap naman siya sa isang panibagong karamdaman. Kaya nananawagan siya ng tulong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Matapang na hinaharap ng isang dalaga sa Sarangani ang buhay sa kabila ng kanyang sakit na cancer. Taong 2018, 15 anyos pa lamang noon si Regine Ombahen nang madiagnose siya na may paratuberous cyst, isang bukol na tumutubo malapit sa ovaryo at fallopian tube. Natanggalan man po ako ng right ovary po, tapos right fallopian tube and left fallopian tube nung 2018 po. So ang naiwan na lang po is left ovary ko po. So ngayon po, meron siyang PCOS. Ayon kay Regina, meron din ito ang kanyang lola at ilan sa kanyang mga pinsan. Pero dahil naoperahan na siya, hindi niya inaasahan na magkakaroon pa siya ng ovarian cancer. Umiyak po talaga ako after nang nalaman ko. I-question ko na bakit sa dami-daming tao po, bakit ako po yung nabigyan ng yun na sakit po. Nag-stop po ako ng school for almost ngayon po 1 year and 6 months na po. I need ko daw mag-chemo for almost 4 months. Dahil sa tuloy-tuloy na gamutan, dineklara siyang cancer-free noong December 2024. Pero hindi pa pala natatapos ang lahat. June 2025, natuklasan na mayroon siyang bowel obstruction. Kaya agad na naman siyang sumailalim sa operasyon. Kung babalikan po yung journey ko is mahirap po talaga siya. And kinakaya ko lang po. Praise God no na nakaya ko po yun lahat kay sa tulong din ng family ko po, sa support ng family ko po, sa prayer ng church namin and sa support po ng municipal namin po. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Regine, pero nanatili siyang matatag. Ngayong bagong taon,
Bitbit niya ang pag-asa at tapang sa pagpapatuloy ng kanyang laban. Nakasangla po yung bahay namin and wala na kaming under finances na makukunan po. Tawagan po ako ng tulong sa may mabuting loob po na sana po matulungan niyo ako, lalo na sa aking case po na masustain po yung gastusin namin, and God bless po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journeyeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, good news sa BTS Army. Maglalabas muli ng album ang grupo. Kinumpirma ng Big Hit Music na sa March 20 ang release ng bagong album ng BTS after 4 years. Kasunod niyan ay ang world tour ng grupo. Matatanda ang medyo naglaylo ang BTS simula taong 2022 dahil sa kanilang mandatory military service sa South Korea. Pero last year, nakompleto na nila ang kanilang military duties. Eto naman po, never a kabit. Yan ang nilinaw ng aktres na si Elise Hoson matapos akusahang third party sa hiwalayan ng isang showbiz couple. Kasabay ng pag-goodbye sa 2025 ay nilinaw na ni Elise sa isang TikTok video na never siyang naging kabit. Gayong 2026, pipiliin niya raw ang kanyang peace, kaya iiwan niya rin sa nagdaang taon ang mga false narrative. Yan ay para mas lighter ang pagpasok ng bagong taon. Bago kasi matapos ang 2025 ay may nagpakalat na si Elise umano ang dahilan ng hiwalayan ni Alger Abrenica at Kylie Padilla noon. Spotted naman po si Andrea Brillantes kasama ang rumored special someone noong New Year's Eve celebration sa BGC. Mismo ang nalilink sa kapatid star na si Francesco Juan Capistrano ang nag-post ng sweet photo nila together. Pero hindi lang yan ha, merong pang kasama ang pamilya ng basketballista at bukod nga dyan, bago magpalit ng taon ay nirepost ni Blythe itong video nilang nagsasayaw ng nanay po ni Francesco. Mga kapatid, tuloy-tuloy pa po ang pagpapalabas sa mga sinihan ng Manila's Finest. Mapapanood ang most awarded movie na ito sa higit 30 cinemas sa Metro Manila. Showing din ito sa mga sinihan sa iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. At bukod po dyan, meron pang block screening ang MMDA mamayang 2:00 ng hapon. Mapapanood sa mga sinihan ang MMFF entry hanggang January 14. Ayan mga kapatid, so hanggang January 14, humabol na po kayo manood po ng pelikulang Pilipino. At mamaya bukod pa po dyan, yung ilang pa na magpapa-block screening ay yung mga PNP, o diba? So mga men in uniform din ang manonood ng Manila's Finest. Diyan tayo pupunta, Angela. Very, very interesting kung ano yung magiging reaction nila sa Manila's Finest at kung paano nga yung mga pulis noong 1969. Napanood mo na ba, Angela? Hindi pa, pero dapat samahan mo ko. Oo, sasamahan kita. Mamaya humabol ka na mamaya. Pwede. On the Pero way kasi yan sa inyo. Saktong-sakto yan, di ba? Exactly. Para maisiksik mo, 1 hour 59 minutes. Pwede Pero ngayong syempre, weekend. bukod sa Manila's Finest, kailangan suportahan din po nila ang pelikulang Pilipino. 8 entries yan up until January 14, mga kapatid. Suportahan po natin lahat. Pero MJ, syempre ang tanong ng ating mga kapatid, saan at kailan pa magkakaroon ng mall tour yung ating mga cast ng Manila's Finest? Kasi yung mga inaabangan nila yung pagbisita nila sa mga sinihan. We're taking it day by day, but today, dito yan sa Cinema 2 ng Gateway sa Quezon City, sa Cubao. Makita-kita po tayo doon kung gusto nyo makita ang ilan sa mga cast members. To be confirmed kung sino-sino ang pupunta dyan. But ang good news in the following days, ilalabas na natin ang international screenings ng Manila's Finest, kung saan this month pa lang may Dubai at Hong Kong screenings na po tayo. So sa mga kababayan po natin dyan, yan, makikita nyo na po ang mga stars ng Manila's Finest sa inyong mga bansa. At hindi lang yan, magtatapos ang tour ng Manila's Finest dahil iikot din ito sa iba't ibang film fest sa buong mundo. Lalo na't alam naman natin, most nominated at most awarded ang Manila's Finest, Angela. Abangan nila yan. Parang gusto ko sumama din dun sa Dubai. Bigla doon, baka doon mo na panoorin mo na ngayon. Yes. But thank you, Angela. Yung muna yung latest sa showbiz, guys. Abangan nyo dahil marami pa pong bago, lalo na syempre, 'di ba? Revamp din ang grid ng TV5 mismo. Alright, maraming salamat sa iyo, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Happy weekend!